Ang unang bagay na sumalubong kay Liza Santos sa Villa Davila ay hindi ang karangyaan, kundi ang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang tila may sariling bigat na dumadagan sa kumikinang na sahig na marmol at umaakyat sa matatayog na pader na gawa sa salamin. Mula sa kinatatayuan niya sa malawak na sala, tanaw niya ang mga muebles na mukhang mas bagay sa isang museo kaysa sa isang tahanan. Perpekto ang pagkakaayos ng lahat, malamig at walang bakas ng buhay. Pinunasan ni Liza ang namamasang palad sa luma niyang pantalon na uniforme. Ito ang unang araw niya. Pangatlong beses na niyang binasa ang mga tagubilin na iniwan sa kanya ni Ate Teresa, ang mayordoma na sumalubong sa kanya kanina na may seryosong mukha at mga matang mapanuri. Linisin mo lang ang buong ibabang palapag ngayon. Huwag kang aakyat. Huwag kang gagalaw ng kahit ano na hindi mo dapat galawin. At higit sa lahat, huwag kang gagawa ng ingay. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang kabang rumaragasa sa kanyang dibdib. Kailangan niya ang trabahong ito. Ang sahod dito ay mas mataas ng 2,000 piso kumpara sa dati niyang pinapasukan. 2,000 piso na malaking tulong para sa mga gamot ni Nanay Rosario na may cancer at kasalukuyang nasa pampublikong ospital. Hindi siya pwedeng magkamali. Sinimulan niyang punasan ang isang mesang gawa sa salamin. Dahan-dahan, halos walang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Ang mansyon ay parang isang malaking kahon ng yelo. Maganda sa labas ngunit walang init sa loob. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang tunog ang biglang pumunit sa hangin. Isang matinis na sigaw. Hindi ito ordinaryong sigaw ng isang bata. Ito ay isang tunog na puno ng pagdurusa ng matinding sakit na hindi pisikal. Isang sigaw na tila nagmumula sa isang lugar na walang sino man ang makakaabot. Nabitawan ni Liza ang hawak niyang basahan. Automatikong napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang sigaw ay nagmumula sa itaas. Sa ikalawang palapag, kung saan mahigpit siyang pinagbawalan na pumunta. Dumating ang pangalawang sigaw, mas malakas, mas desperado. Sumunod ang isang kalabog na parang may isang bagay na matigas na tumatama ng paulit-ulit. Hindi na nag-isip pa si Liza, binaliwala niya ang utos ni Ate Teresa. Ang puso niya bilang isang ate na nag-alaga sa isang kapatid na may espesyal na pangangailangan ay mas malakas kaysa sa takot niya sa pagkawala ng trabaho. Tinahak niya ang malapad na hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Bawat yabag niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay. Habang papalapit siya, mas lumilinaw ang tunog ng pag-untog. Tug, tug, tug. Isang ritmong nakakakilabot. Bukas ang pinto ng isang silid sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan siyang sumilip sa loob at ang nakita niya ay halos dumurog sa kanyang puso. Isang batang lalaki, marahil ay mga 5 taong gulang, ang nakaupo sa sahig. Likod niya ay nakasandal sa pader. Paulit-ulit niyang inuuntog ang kanyang ulo dito. Mahigpit na nakatakip ang kanyang mga kamay, sa magkabilang tainga mariing nakapikit ang mga mata at ang kanyang mukha ay namumula sa matinding pag-iyak. Kumirot ang puso ni Liza. Alam niya ang tanawing ito. Nakita na niya ito dati. Sa kapatid niyang si Kian, bago ito pumanaw, 5 taon na ang nakalilipas. Parehong-parehong kilos, parehong-parehong pagdurusa. Walang sino man sa silid. Nasaan ang yaya? Nasaan ang mga magulang? Dahan-dahan siyang pumasok, walang ingay, bawat galaw ay maingat. Hindi niya hinawakan ang bata. Hindi niya siya tinawag. Alam niyang anumang bigla ang kilos o tunog ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Umupo siya sa sahig mga ilang talampakan ang layo mula sa bata at nagsimula siyang kumanta. Isang lumang oyayi, ang kantang tinuro sa kanya ng kanyang lola, ang kantang palagi niyang inaawit para kay Kian kapag ito ay nagkakaroon ng krisis.
tulog na bunso. Nandito si ate. Mahina lang ang kanyang boses, halos isang bulong. Ang himig ay malambing at mabagal, isang himig na paulit-ulit ngunit puno ng pag-aaruga. Sa unang mga segundo walang nangyari. Nagpatuloy ang bata sa pag-untog ng ulo, pero hindi tumigil si Liza. Ipinagpatuloy niya ang pagkanta, ipinikit ang kanyang mga mata at inalala ang pakiramdam ng pagyakap sa kanyang yumaong kapatid. Huwag matakot sa dilim. Liwanag mo'y ako rin. Unti-unti bumagal ang pag-untog ng bata. 1, 2, at tuluyan itong tumigil. Nananatiling nakatakip ang mga kamay nito sa tainga, pero hindi na ito gumagalaw. Nagpatuloy si Liza sa pagkanta. Ang kanyang boses ay tila isang sinulid na humahabi ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan inalis ng bata ang mga kamay mula sa kanyang mga tainga. Hindi pa rin niya iminumulat ang kanyang mga mata, ngunit ang paghinga niya ay nagsimulang maging malalim at kalmado. Ang maliliit niyang balikat na kanina'y tensyonado ay unti-unting bumagsak. Doon narinig ni Liza ang isang boses sa kanyang likuran. Isang boses na malalim at puno ng awtoridad, ngunit may halong panginginig. Anong ginagawa mo? Napamulat si Liza at lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Adrian Davila. Nakita niya ang larawan nito sa isang frame sa ibaba kanina. Mas matangkad ito sa personal. Marahil nasa kalagitnaan ng 30. Ang suot nitong mamahaling business suit ay gusot luwag ang kurbata at ang buhok ay bahagyang magulo. Halatang katatakbo lang niya paakyat ng hagdan. Humihingal ito. Ngunit ang pinakanakaagaw pansin ay ang ekspresyon sa mukha nito. Isang ekspresyon ng lubos na pagkabigla. Nanlalaki ang mga mata, bahagyang nakaawang ang bibig, tila hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa loob ng 5 taon ng buhay ng kanyang anak, walang sinuman, walang doktor, walang therapist, walang yaya, ang nakapagpakalma kay Leo ng ganoon kabilis. Ang mga mata ni Adrian ay nagpalipat-lipat mula kay Liza patungo sa kanyang anak na ngayon ay kalmado nang nakaupo at pabalik ulit kay Liza. Sino ka? Tanong niya, ang boses ay halos pabulungi. Dahan-dahang tumayo si Liza, nilinis ang mga kamay sa kanyang uniforme. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Liza Santos po, sir. Nagsimula po ako ngayong araw. Ako po yung bagong tagalinis. Umiling si Adrian, tila sinusubukang iproseso ang lahat. Paano? Paano mo siya pinatigil? Kinantahan ko lang po, sir. Mahinang sagot ni Liza nakayuko. May kapatid po kasi akong ganito rin dati. Natutunan ko po sa kanya. Katahimikan. Tumingin si Adrian sa kanyang anak si Leo na ngayon ay dahan-dahang iminumulat ang mga mata. Walang laman ang mga ito pero wala na rin ang takot. Salamat, sabi ni Adrian. Ang boses ay hirap lumabas. Pwede ka nang magpatuloy sa trabaho mo. Opo, sir. Dumaan si Liza sa tabi ni Adrian at bumaba ng hagdan. Bawat hakbang pababa ay tila mas mabigat kaysa sa pag-akyat. Nang makarating siya sa sala, napasandal siya sa pader at huminga ng malalim. Anong nangyari? Bumalik siya sa kanyang trabaho, pinulot ang basahan mula sa sahig. Ngunit habang naglilinis siya, hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa nakaraan kay Kian. Ang mga sigaw, ang mga krisis, ang mga gabing walang tulog. Ang sakit ng pagkawala sa kanya ay bumalik na parang isang alon. Pero alam din niyang ang lahat ng pinagdaanan niya, kasama si Kian ang naghanda sa kanya para sa sandaling ito. Ito ang dahilan kung bakit alam niya kung ano ang gagawin. Narinig niya ang mga yabag sa hagdan. Mabilis siyang tumayo, kinakabahan. Si Adrian. Umupo ka muna. Utos nito, itinuturo ang isa sa mga sofa na mukhang nagkakahalaga ng 1 taon niyang sahod. Umupo si Liza sa pinakadulo, pinagpapawisan ng mga kamay. Umupo si Adrian sa silyang nasa tapat niya. Ang mukha nito
ay pagod. May malalalim na eye bag sa ilalim ng mga mata. Yung kapatid mo, sabi mo, may mga krisis din siyang katulad nito. Opo, sir. May autism po siya. Pumanaw po siya 5 taon na ang nakalipas. I'm sorry to hear that. Salamat po, sir. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ipinatong ni Adrian ang mga siko sa kanyang mga tuhod at hinilamos ang mga palad sa kanyang mukha. Ang anak ko ay si Leo. Pagsisimula niya, 5 taong gulang, severe autism. Hindi siya nagsasalita. Nakinig lang si Liza. Mayroon siyang specialized nanny, si Ate Teresa. May therapist siya 3 beses sa isang linggo. May mga doktor, lahat ng pinakamagaling. Pero wala ni isa sa kanila ang nakagawa ng ginawa mo sa loob lang ng 3 minuto. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Liza. Isang tingin na puno ng pagod, desperasyon at isang maliit na sinag ng pag-asa. Kung sakaling magkaroon ulit siya ng krisis, nagatubili siya tila, nahihirapang lunukin ang sariling pride. Pwede mo ba siyang tulungan ulit? Hindi nagdalawang isip si Liza. Ang alaala ni Kian ay sariwa pa rin. Ang imahe ni Leo na inuuntog ang ulo sa pader ay nakatatak na sa kanyang isipan. Opo, sir. Siyempre po. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian, ngunit mabilis din itong nawala. Salamat. Tumayo ito at umalis pabalik sa kanyang opisina. Naiwan si Liza sa sofa, ang puso ay kumakalabog pa rin. Nang tumingin siya sa may pasilyo, nakita niya ang isang maliit na anyo. Si Leo. Nakatayo lang ito, doon nakatingin sa kanya. Hindi ito nagsasalita. Hindi ngumingiti, hindi lumalapit. Nakatitig lang. Ngumiti si Liza ng dahan-dahan. Hi, Leo. Hindi sumagot ang bata, pero hindi rin ito tumakbo palayo. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, sa kabila ng lahat ng paghihirap at kawalan ng katiyakan, sa buhay naramdaman ni Lian na nasa tamang lugar siya. Sa mga sumunod na araw, isang bagong ritual ang nabuo sa loob ng tahimik na Villa Davila. Hindi ito planado at lalong hindi nakasulat sa listahan ng mga gawain ni Liza. Nagsisimula ito sa umaga kapag sinisimulan na niyang linisin ang malawak na sala. Habang nagpupunas ng mga muebles o nagmamop ng sahig, hindi niya namamalayang humuhuni na pala siya. Ang lumang oyayi na kumalma kay Leo noong unang araw. Hindi niya ito sinasadya. Ang himig ay tila nakatali na sa kanyang pagkatao, isang bagay na automatikong lumalabas kapag kailangan niyang pag-aanin ang isang mabigat na gawain o kapag nalulungkot siya at naaalala si Kian. At napansin ito ni Leo. Sa 2 araw, habang naglalampaso si Liza, lumabas si Leo mula sa kung saan. Tumayo lang ito sa may arko ng pasilyo, isang maliit at tahimik na anino. Hindi ito gumalaw, hindi gumawa ng ingay. Nagmamasid lang. Nagpatuloy si Liza sa kanyang pagkanta mahina at banayad. Nagkunwari siyang hindi niya ito nakikita. Alam niyang ang pagbibigay ng espasyo ay mahalaga. Dahan-dahang lumapit si Leo. Maliliit ang mga hakbang at umupo sa sahig mga 2 metro ang layo mula sa kanya. Doon lang ito nanatili, nakikinig sa bawat nota at di nagtagal. Unti-unti nitong iginalaw ang katawan, tila sumasabay sa ritmo ng kanta. Sa 3 araw abala si Liza sa pag-aayos ng napakalaking bookshelf na gawa sa dark mahogany wood. Nagkalat ang mga libro, walang kaayusan. Bilang isang taong likas na organisado, hindi niya ito natiis. Sinimulan niyang ayusin ang mga libro ayon sa kulay ng mga ito. Asul. Dito ang mga asul. Bulong niya sa sarili habang inilalagay ang isang makapal na libro sa tamang hilera. At dito naman ang mga pula. Muling lumitaw si Leo. Sa pagkakataong ito, mas malapit siyang lumapit. Tinitigan niya ang ginagawa ni Liza at isang kislap ng interes ang lumitaw sa kanyang mga mata. Napansin ni Liza ang pagbabago sa ekspresyon nito. Kumuha siya ng isang librong kulay berde
at marahang ipinakita ito sa bata. Berde, sabi niya sa malambing na boses. Hindi umimik si Leo ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa matingkad na kulay. Kumuha si Liza ng isa pa. Dilaw-ilaw. Nagulat si Liza sa sumunod na ginawa ng bata. Kumuha si Leo ng isang libro mula sa bunton sa sahig, isang dilaw na libro, at maingat niya itong inilagay sa tamang estante sa tabi ng iba pang mga librong dilaw. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liza. Tama, Leo. Ang galing-galing mo naman. Sa loob ng kalahating oras, magkasama silang nag-ayos. Hindi nagsasalita si Leo, hindi rin tumitingin ng diretso sa mga mata ni Liza, ngunit nandoon siya, kasama niya nakikibahagi. Isang koneksyon ang nabubuo, isang tulay na gawa sa mga kulay at sa isang tahimik na pagkakaunawaan. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina, pinapanood ni Adrian ang lahat. Mayroon siyang dapat tapusing report. May meeting siya sa loob ng 15 minuto, ngunit hindi niya magawang alisin ang kanyang mga mata sa tanawin sa sala. Lumapit sa tabi niya si Ate Teresa, ang mayordoma, isang babaeng nasa 50 anyos, laging nakapusod ang buhok at may ekspresyong seryoso, ngunit mabait. 2 taon na itong nagtatrabaho para sa kanila. Iba siya, no sir, bulong ni Ate Teresa, puno ng pagkamangha. Sa 2 taon ko dito, ngayon ko lang nakitang ganyan kakalmado at interesado si Sir Leo sa isang tao. Nanatiling tahimik si Adrian. Naalala niya ang sunod-sunod na mga therapist at child development experts na dumaan sa bahay na ito. Lahat sila'y may mga diploma at sertipikasyon, pero wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng ganitong tugon mula kay Leo. May espesyal siyang paraan. Dagdag ni Ate Teresa, maingat na pinipili ang mga salita. Hindi niya tinatrato si Sir Leo na parang kaso sa ospital. Hindi siya gumagamit ng mga salitang natututunan sa seminar. Tinatrato niya si Leo na parang bata. Ganoon lang kasimple. Parang bata. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Adrian. Naalala niya ang kanyang dating asawa si Camille. Hindi kailanman tinrato ni Camille si Leo na parang normal na bata. Nang lumabas ang diagnosis, tiningnan niya si Leo na parang isang depekto, isang pagkakamaling sumira sa perpekto nilang buhay. Isang nakaraan na pilit niyang kinakalimutan. Lumipas ang 1 linggo. Kabisado na ni Liza ang takbo ng bahay, ang mga gusto at ayaw ni Leo. At isang Biyernes ng hapon, habang nagtutupi siya ng mga bagong labang damit sa sahig ng laundry room, nangyari ito. Lumapit si Leo sa kanya. Tumayo ito sa kanyang tabi at walang anumang babala hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ito tumingin sa kanyang mga mata. Nakatingin lang ito sa mga damit na tinutupi. Ngunit ang pagkakahawak nito ay mahigpit. Isang maliit na kamay na buong tiwalang dumapo sa kanya. Natigilan si Liza sa pagtutupi. Tumingin siya sa kamay ni Leo na nakahawak sa kanya. Isang mainit at kakaibang kuryente ang gumapang sa kanyang braso, dumiretso sa kanyang puso. Mula sa dulo ng pasilyo, nakita ni Adrian ang eksena. May nagbago sa loob niya sa sandaling iyon. Isang pamilyar na kirot sa dibdib na matagal na niyang hindi naramdaman. Paghanga at marahil higit pa roon. Sa pagtatapos ng araw, hinintay niya si Liza sa may pintuan. Mayroon kang kakaibang talento, sabi ni Adrian, hirap hanapin ang tamang salita. Umiling si Liza. Hindi po ito talento, sir. Pagmamahal lang po. Yun lang po yun. Kinuha niya ang kanyang bag at nagpaalam. Naiwan si Adrian na nakatayo doon. Ang mga salita ni Liza ay umuulit sa kanyang isipan. Pagmamahal lang po. Ganoon kasimple, ganoon kahalata. Ngunit hindi niya kailanman naisip. Nang gabing iyon sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Adrian ang isang bagay na hindi pagsisisi o kalungkutan. Naramdaman niya ang pag-asa at naramdaman niyang ang simpleng babaeng tagalinis na ito ay unti-unting binabago ang buhay nilang mag-ama sa paraang hindi niya inaasahan. Ang sandali ng kapayapaan ay biglang pinutol ng isang matinis na tunog ng telepono.
Kinuha ni Adrian ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Numero ng kanyang ina. Hello, ma. Adrian, ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng awtoridad. Ang boses ni Doña Imelda Davila. Pupunta kami ng Tita Pilar mo dyan sa Sabado para maghapunan. Matagal na naming hindi nakikita ang apo ko. May isang maikling paghinto at gusto ko ring makilatis yang bago mong katulong. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang utos. Bumagsak ang mga balikat ni Adrian. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang nilamon ng malamig na kaba. Sige po, ma. Aasahan ko po kayo. Ibinaba niya ang tawag at napabuntong hininga. Ang kapayapaang natagpuan nila ay tila isang babasaging bagay. At alam niyang sa darating na Sabado, isang bagyo ang paparating upang subukan itong basagin. Dumating ang Sabado na may kasamang mabigat na pakiramdam, parang maitim na ulap na nagbabadyang bumuhos anumang oras. Buong araw si Liza ay hindi mapakali. 3 beses niyang nilinis ang mga kubyertos na gagamitin sa hapunan, tinitiyak na walang kahit isang marka ng daliri. 5 beses niyang sinuri ang ayos ng mesa, tinitiyak na perpektong nakahanay ang bawat plato at baso. Mag-relax ka, Liza, sabi sa kanya ni Ate Teresa habang naghahanda sila sa kusina. Para kang aakyat sa entablado para tumanggap ng parangal. Kinakabahan po kasi ako, ate. Ayokong magkamali. Huwag mong masyadong isipin. Basta gawin mo lang ang trabaho mo. Ngunit sa mga mata ni Ate Teresa, nakita ni Liza ang isang pahiwatig ng pag-aalala. Alam ng matandang mayordoma kung paano mag-isip si Doña Imelda. 7:00 ng gabi isang itim at kumikinang na Mercedes-Benz ang pumarada sa harap ng mansyon. Unang bumaba si Doña Imelda Davila, nakasuot ng isang eleganteng navy blue dress at perlas na kwintas. Ang buhok niyang may mga uban na ay perpektong naka-coiffure. Sumunod ang pinsan nitong si Tita Pilar, isang babaeng mas mababa ang tangkad, ngunit doble ang pagkausyoso sa mga mata. Sinalubong sila ni Adrian sa may pintuan. Matita Pilar, mabutit nakarating kayo. Siyempre naman, hindi namin pwedeng palampasin ang pagkakataong makita ang aming apo. Sagot ni Doña Imelda, ngunit ang mga mata niya ay hindi nakatingin kay Adrian. Ang mga ito ay naglalakbay sa buong sala, sinusuri ang bawat sulok hanggang sa tumigil ito kay Liza na nakatayo malapit sa kusina, nakayuko at hindi mapakali. Lumapit ang 2 matandang babae. Naglakad sila na parang mga reyna na sinusuri ang kanilang kaharian. Tumigil si Doña Imelda sa harap ni Liza. Tiningnan niya si Liza mula ulo hanggang paa, mula sa simpleng itim na bestida at apron na uniforme hanggang sa luma nitong sapatos. Isang tingin na tila tumitimbang humuhusga at kaagad na nagbibigay ng hatol. So ikaw pala yung bago, sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay walang bahid ng init. Anong pangalan mo ulit? Liza po, ma'am. Liza Santos. Santos? Inulit ni Tita Pilar na parang isang salitang banyaga. Parang pamilyar. Saan ka ba galing, hija? Bago pa makasagot si Liza, nagsalita na si Adrian. Matita, maupo na po tayo. Handa na ang hapunan. Habang kumakain sila, ang tensyon sa mesa ay halos mahahawakan. Si Leo ay nakaupo sa kanyang mataas na upuan sa tabi ni Adrian, tahimik na naglalaro ng isang maliit na laruang kotse. Ang usapan ay umiikot sa mga negosyo, sa mga sosyal na pagtitipon at sa mga taong hindi kilala ni Liza. Siya ay naroon lamang para magsilbi, magbuhos ng tubig at maghain ng pagkain. Ngunit hindi siya hinayaan ni Doña Imelda na manatiling isang anino. Liza, tawag nito sa gitna ng kanilang usapan tungkol sa isang art auction. Napatingin ang lahat sa kanya. Saan ka nakatira? Napalunok si Liza. Sa Quezon City po, ma'am. Quezon City, sabi ni Tita Pilar na may pahiwatig ng pangmamaliit sa kanyang tono. Malawak ang Quezon City. Saang parte doon? Sa isang subdivision ba?
Umiling si Liza ramdam ang pamumula ng kanyang mukha. Hindi po. Sa may Batasan Hills po. Batasan Hills, inulit ni Doña Imelda at isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Tita Pilar. Hindi ba't doon yung lugar na laging binabaha at maraming mga squatter? Ma-please, pakiusap ni Adrian ang boses ay mababa at pilit. Ngunit hindi nakinig si Doña Imelda. Itinuon niya ulit ang kanyang atensyon kay Liza. Siguro'y malaking swerte para sa'yo na makapagtrabaho sa isang lugar na tulad nito, ano malinis tahimik hindi magulo, malayo sa buhay na kinalakihan mo. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa balat ni Liza. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Niyuko niya lang ang kanyang ulo. Opo, ma'am. Kaya dapat pagbutihin mo ang trabaho mo. Hindi araw-araw ay may dumarating na ganitong oportunidad sa mga taong tulad mo. Sa sandaling iyon ang kamay ni Liza na may hawak na pitsel ng red wine para salinan ang baso ni Tita Pilar ay nagsimulang manginig. Ang mga salita, ang mapanghusgang tingin, ang malamig na atmosfera, lahat ay nagsama-sama. At sa kanyang panginginig, isang patak ng alak ang tumulo. Mula sa pitsel sumunod ang isa pa hanggang sa biglang tumagilid ito. At ang madilim na pulang likido ay bumungo sa perpektong puting mantel na gawa sa mamahaling linen. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa mesa. Ang pulang mantsa ay kumalat na parang dugo sa kaputian ng tela. Natigilan si Liza. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Naku, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Diyos ko. Sigaw ni Tita Pilar mabilis na inilayo ang kanyang upuan. Ngunit ang boses ni Doña Imelda, ang pinakamalakas at pinakamatulis sa lahat. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Walang kwenta. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung magkano ang mantel na? Yan, galing pa yan sa Italya. Hay nako. Mga probinsyanang tatanga-tanga talaga. Ang mga salita ay tumama kay Liza na parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa sa sampal. Ang init ng kahihiyan ay umakyat sa kanyang mukha at naramdaman niya ang pangingilid ng mga luha. Tumingin siya kay Adrian, umaasa, naghahanap ng kahit anong tulong. Ngunit si Adrian ay nakaupo lang doon, ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa, ngunit ang kanyang bibig ay sarado. Wala siyang sinabi, walang ginawa. Para kay Liza ang katahimikan ni Adrian ay mas masakit pa kaysa sa mga sigaw ni Doña Imelda. Ito ay isang pag-abandona. Lilinisin ko po. Pautal na sabi ni Liza, kinuha ang isang serbilyeta. Huwag mo nang hawakan. Sigaw ulit ni Doña Imelda. Lalo mo lang sisirain, umalis ka, sa harap ko alis. Walang sinabi, mabilis na tumalikod si Liza at halos takbuhin ang daan patungong kusina. Pagsara niya ng pinto, hindi na niya napigilan ang mga luha. Sumandal siya sa lababo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang kahihiyan ay parang lason na kumakalat sa kanyang buong katawan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kusina. Inaasahan niyang si Ate Teresa ito o marahil si Adrian na sa wakas ay nagkalakas loob. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Leo. Nakatayo lang ito. Doon ang maliit niyang laruang kotse ay hawak sa isang kamay. Ang mga mata nito, na kadalas ay walang emosyon, ay may bakas ng pagkalito at pag-aalala. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Inilahad nito ang kanyang kabilang kamay. May hawak itong isang maliit at lukot na papel. Isang drawing na ginawa niya kaninang umaga. Isang simpleng puso ginuhit gamit ang pulang Crayola. Hindi perpekto ang hugis, ngunit ginawa ng may pag-iingat. Kinuha ni Liza ang papel. At sa sandaling iyon, ang pader na kanyang itinatayo ay tuluyang gumuho. Niyakap niya ang drawing sa kanyang dibdib at humagulgol. Hindi umalis si Leo.
Nanatili lang ito sa kanyang tabi, isang maliit at tahimik na presensya sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit, mayroon pa ring isang taong nakakakita sa kanya. Samantala, sa isang maliit at masikip na apartment sa kabilang dako ng syudad, nakaupo si Camille Vargas sa harap ng isang lumang telebisyon. Napapalibutan siya ng mga babasahin mga bill na hindi pa nababayaran. Ang kanyang mukha na dati laging nasa pabalat ng mga magasin ay may bakas ng kapaguran at kabiguan. Napunta ang kanyang tingin sa isang business magazine na nakapatong sa mesa. Sa pabalat nito ay ang nakangiting mukha ng kanyang dating asawa. Ang headline, Adrian Davila nagsara ng $15 milyong kontrata. Ang kanyang imperyo sa teknolohiya ay patuloy na lumalago. $50 milyong. Tinitigan ni Camille ang larawan, ang ngiti ni Adrian, ang mamahaling relo, ang buhay na dapat ay sa kanya pa rin. Tumingin siya sa paligid ng kanyang miserableng apartment. Ang amoy ng kabiguan. Isang ideya na parang isang makamandag na ahas ang gumapang sa kanyang isipan. Malamig, tuso, desperado. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pananabik. Nag-dial siya ng isang numero. Hello, Dra. Nadia, si Camille ito. Camille Vargas. Isang matamis at kaawa-awang tono ang ginamit niya. Kailangan kong magpatingin sa'yo. Agad-agad. Tungkol ito sa anak ko. Gusto ko na siyang bawiin. 3 araw matapos ang hapunan ng sigwa, ang mansyon ay bumalik sa dati nitong nakabibinging katahimikan. Ngunit para kay Liza ang katahimikan ay mayroon ng bagong kahulugan. Ito ay ang tunog ng pag-iwas. Si Adrian ay halos hindi na nagpapakita sa kanya. At kapag nagkakasalubong sila, mabilis itong umiiwas ng tingin ng mukha, ay laging may bakas ng pagkakasala. Isang hapon, habang nagdidilig si Liza ng mga halaman, sa hardin isang delivery van ang huminto sa tapat ng gate. Isang malaking bouquet ng puting rosas ang iniabot sa kanya ng delivery man. Ang card ay maikli lang, pasensya na. AD, tinitigan ni Liza ang mga bulaklak. Maganda ang mga ito, perpekto, ngunit malamig parang ang mansyon. Parang ang may-ari nito. Isang tahimik na pag-amin ng pagkakamali, ngunit hindi isang tunay na paghingi ng tawad. Inilagay niya ang mga ito sa isang florera, sa sala, isang magandang palamuti, sa isang bahay na puno ng mga bagay na hindi masabi. Samantala, sa isang opisina sa Makati na may tanawin ng buong syudad, si Camille Vargas ay naglalaro ng kanyang pinakamahusay na papel, ang papel ng biktima. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Dr. Nadia. Sabi niya, ang mga mata ay puno ng pekeng luha habang nakaupo sa tapat ng kanyang abogadong si Dr. Nadia Esteves. Ang postpartum depression, para akong nilulunod. Araw-araw, hindi ko kayang alagaan ang sarili ko. Paano pa ang isang sanggol? Lalo na nang malaman naming may kondisyon siya. Si Dr. Nadia, isang babaeng nasa 40 anyos, na may matalas na tingin at nakasuot ng isang mamahaling power suit, ay tumango ng may simpatiya. Naiintindihan ko, Camille, at ang pag-alis mo ay para protektahan siya, tama? Oo, iyon mismo. Mabilis na sagot ni Camille. Kailangan kong magpagaling para sa kanya. At ngayon magaling na ako. Malakas na ako. Handa na akong maging ina. Pero si Adrian, ipinagkakait niya sa akin ang anak ko. Mayroon ka bang mga medical records na magpapatunay sa iyong sinasabi? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Camille. Isang liyang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pinapakuha ko na sa doktor ko. Makukuha mo sa loob ng 1 linggo. Lahat ay kasinungalingan. Pero isa itong kasinungalingan na kaya niyang panindigan. Kung ganoon, sabi ni Dr. Nadia, kinuha ang isang panulat. May laban tayo. Simulan na natin ang proseso. Makalipas ang 2 araw,
Isang mainit na Huwebes, ng hapon, tumunog ang intercom ng Villa Davila. Nasa labas si Ate Teresa kasama si Leo para sa therapy session nito, kaya si Liza ang sumagot. Sino po sila? Hinahanap ko si Adrian Davila. Isang boses ng babae ang sumagot malamig at matigas. Binuksan ni Liza ang gate. Sa harap niya ay nakatayo ang isang babaeng tila hinugot mula sa pabalat ng isang fashion magazine. Mahaba at itim ang buhok, perpekto ang makeup, at nakasuot ng isang simpleng puting bestida na halatang nagkakahalaga ng higit sa isang buwan niyang sahod. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, mayroong isang bagay sa mga mata ng babae na nagyayelo. Sino ka? Tanong ng babae, ang tingin ay mapanuri mula ulo hanggang paa. Nagtatrabaho po ako dito, ma'am. Sagot ni Liza, biglang nakaramdam ng pagiging malit. Ah, sabi ng babae na may halong pang-aalipusta. Ang katulong. Tawagin mo si Adrian. Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Liza. Sige po, ma'am. Mabilis siyang umakyat sa hagdan at kumatok sa pinto ng opisina ni Adrian. Sir Adrian, may babae po sa baba. Hinahanap po kayo. Anong babae? Tanong ni Adrian. Ang boses ay iritado. Hindi ko po alam, sir. Pinapatawag po kayo. Narinig ni Liza ang pagbuntong hininga ni Adrian. Bumukas ang pinto at lumabas ito. Sinimulan nitong bumaba ng hagdan, ngunit sa kalagitnaan bigla itong natigilan. Ang kulay sa mukha nito ay nawala. Para siyang nakakita ng multo. Camille. Ang babae sa ibaba ay ngumiti. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hello, Adrian. Ang tagal din nating hindi nagkita. Pumasok ito sa loob na parang pag-aari niya ang lugar, hindi man lang naghintay na anyayahan. Mabilis na bumaba si Adrian at isinara ang pinto sa likod nito. Ang boses niya ay naging matigas at puno ng galit. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para makita ang anak ko. Ang anak mo? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Adrian. Naalala mo pa pala na may anak ka 2 taon, Camille. 2 taon kang hindi nagparamdam. Bumuntong hininga si Camille, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa isang ensayadong kilos ng kalungkutan. May sakit ako, Adrian. Alam mo yan, kailangan kong magpagaling para sa sarili ko, para sa kanya. 2 taon para magpagaling at bumalik ka lang ngayong nababasa mo na sa lahat ng dyaryo kung gaano kalaki ang kinikita ko. Sa sandaling iyon, isang mahinang ingay ang narinig nila mula sa itaas. Napatingin si Camille sa tuktok ng hagdan. Nakatayo roon si Liza, karga-karga si Leo, nakakauwi lang mula sa therapy. Ang bata ay nakatingin sa ibaba. Ang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Liza. Ang ekspresyon sa mukha ni Camille ay biglang nagbago. Ang pekeng kalungkutan ay napalitan ng isang bagay na mas totoo, mas madilim. Hindi ito pagmamahal ng isang ina. Ito ay inggit, pag-aari. At sino naman yan na may hawak sa anak ko? Ang boses niya ay tumalas. Si Liza yan. Nagtatrabaho siya dito? Nagtatrabaho o nakatira? Sarkastikong sabi ni Camille, ang mga mata ay nanlilisik. Mukhang komportable na siya masyado sa pamamahay ko. Inaalagaan niya ng mabuti si Leo. Mariing sagot ni Adrian. Isang tawa ang kumawala kay Camille. Isang tawa na walang saya. Sigurado ako, aling katulong ba naman ang hindi mag-aalaga ng mabuti sa anak ng isang milyonaryong amo, lalo na kung may iba siyang motibo? Napuyom ang mga kamao ni Adrian. Umalis ka na, Camille. Aalis din ako. Kinuha niya ang kanyang mamahaling handbag. Pero nandito ako para magbigay ng babala. Hihingin ko ang shared custody. Karapatan ko yon. Ako ang ina. Huwag mo nang subukan. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan, mahal ko. Ang hukom. Ngumiti siya, isang nangiti na puno ng kumpiyansa. At laging pabor sa ina ang mga hukom,
lalo na sa isang inang nagkasakit at nagpapagaling. Inabandona mo siya. May sakit ako at papatunayan ko yan at papatunayan ko rin na pabaya ka. Hinahayaan mong isang katulong na walang kwalipikasyon ang mag-alaga sa isang batang may espesyal na pangangailangan. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng korte tungkol dyan. Naramdaman ni Adrian na nanlamig ang kanyang dugo. Tatawagan ka ng abogado ko, sabi ni Camille habang naglalakad patungo sa pinto. Magkita na lang tayo sa korte. Umalis siya, iniwan si Adrian na nakatayo sa gitna ng sala, tulala at nanginginig sa galit. Dahan-dahang bumaba si Liza, karga pa rin si Leo. Ang bata, bagamat hindi na naaalala ang kanyang ina, ay tila naramdaman ang masamang enerhiya sa silid. Ikinubli nito ang mukha sa leeg ni Liza. Sino po yun, sir? Mahinang tanong ni Liza. Huminga ng malalim si Adrian, ang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana sa papalayong anino ni Camille. Ang dati kong asawa. Sagot niya, ang boses ay mabigat. Ang ina ni Leo. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Hindi po siya dumalaw. Tumingin si Adrian sa kanya, ang mga mata ay madilim at puno ng pangamba. Hindi siya dumalaw, Liza. Nagdeklara siya ng giyera. Kinabukasan isang opisyal na sulat ang dumating. Isang summons mula sa korte. Nagsimula na ang laban. Sa mga sumunod na linggo, naramdaman ng buong Villa Davila ang bigat ng paparating na unos. Ang giyerang idineklara ni Camille ay hindi sa pamamagitan ng mga bomba, kundi sa pamamagitan ng mga salitang parang lason na dahan-dahang kumakalat. Araw-araw may dumarating na sulat mula sa abogado niya. Gabi-gabi tumatawag siya sa telepono. Ang boses ay nagpapalit-palit mula sa pagiging kaawa-awa hanggang sa pagiging mapanumbat. Nabalitaan ko may katulong ka raw na halos hindi na umuuwi. Sabi ni Camille, isang gabi sa telepono, ang boses ay puno ng sarkasmo. Adrian, kapabayaan yan. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang isang special child sa kung sino-sino lang. Paano kung saktan niya si Leo? Hindi niya gagawin yun. Sigaw ni Adrian, pero ang depensa niya ay tila tumatama lang sa isang pader. Sigurado ka, kilala mo ba talaga siya? Ang pamilya niya? Baka naman pera mo lang ang habol niyan. Mahirap magtiwala sa mga taong desperado, Adrian. Pagkatapos ng bawat tawag si Adrian ay naiiwan na gulong-gulo ang isip. Hindi sa naniniwala siya kay Camille. Alam niya sa puso niya na mabuti si Liza. Nakikita niya ito sa paraan ng pagtingin ni Leo sa kanya, sa paraan ng pagkalma ng bata, sa himig ng kanyang mga kanta. Ngunit ang pagdududa ay parang isang makating halaman. Kapag itinanim, kahit gaano kaliit, dahan-dahan itong lumalaki. Ang mga ugat ay kumakapit sa bawat sulok ng isipan hanggang sa mahirap ng bunutin. Ang sitwasyon ay lalong pinalala ng kanyang ina. Halos araw-araw ay bumibisita si Doña Imelda kasama si Tita Pilar, hindi para mag-alaga kay Leo, kundi para maghasik ng kanilang sariling bersyon ng lagim. Sinabi ko na sa'yo, Adrian. Sermon ni Doña Imelda isang hapon habang nakaupo sila sa sala. Si Liza ay nagpupunas ng mga frame ng larawan sa di kalayuan, pilit na nagbibingi-bingihan. Yang babaeng yan may masamang balak. Ginagamit niya ang apo ko para makuha ang loob mo. Hindi mo ba nakikita? Malaki ang impluwensya niya kay Leo, oo. Pagsang-ayon ni Tita Pilar, abamang kumakain ng mamahaling pastillas. Pero anong klaseng impluwensya? Baka kung ano-anong katuruan ng mga mahihirap ang itinuturo niyan sa bata. Matita, tama na. Pagod na, sabi ni Adrian. Hindi kami titigil hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Giit ni Doña Imelda. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao. Ang isang Davila, nagpapadala sa isang hamak na katulong, kahihiyan ito sa pamilya natin. Ang mga salita ng kanyang ina, kasama ng mga paratang ni Camille, ay nagsimulang mag-iwan ng marka. Sa ilalim ng matinding pressure, nagsimulang magbago ang pagtingin ni Adrian kay Liza.
Nagsimula siya niyang maghanap ng mga maling kilos ng mga patunay na totoo ang kanilang sinasabi. Isang hapon umuwi siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Naabutan niya si Liza sa kusina, sinusubuan si Leo ng lugaw. Ang bata ay masayang kumakain, isang bihirang tanawin. Ngumingiti si Liza habang pinupunasan ang gilid ng bibig ni Leo. Sa isang normal na araw, ang tanawing iyon ay magdudulot ng init sa puso ni Adrian. Ngunit ngayon, ang mga salita ni Camille ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ginagamit niya ang apo ko para makuha ang loob mo. Pinanood niya sila mula sa pintuan. Ang pagiging malapit nila. Ang pagtitiwala ni Leo kay Liza. Hindi ba't lumalagpas na si Liza sa kanyang tungkulin? Liza? Tawag niya ang boses ay mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Napalingon si Liza, ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala nang makita ang seryosong mukha ni Adrian. Sir Adrian, maaga po kayo. Pwede ba tayong mag-usap? Pumunta sila sa sala. Tumayo si Adrian, hindi mapakali, habang si Liza ay umupo sa dulo ng sofa. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Adrian diretsahan. Naguluhan si Liza. Ang alin po, sir? Ito. Sabi ni Adrian, ikinumpas ang kamay sa direksyon ng kusina. Ang pag-aalaga kay Leo, ang pagpapakain ng paglalaro. Hindi iyan kasama sa trabaho mo. Ang mga salita ay tumama kay Liza na parang isang biglaang sampal sa malamig na umaga. Kumirot ang puso niya. Ginagawa ko po kasi. Kailangan niya. Binabayaran kita para maglinis ng bahay, Liza. Hindi para maging ina niya. Ang pangungusap na yon, brutal, masakit. Naramdaman ni Liza ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang mga luha. Yumuko siya. Pipasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Adrian, nagsisi na siya kaagad. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Liza. Nakita niya ang pagguho ng tiwala nito. Ngunit ang pride at ang takot na hinulma ng mga pagdududa ay pumigil sa kanya na bawin ang kanyang sinabi. Basta, mag-ingat ka lang. Sabi na lang niya, isang mahinang pagtatangkang pag-aanin ang sitwasyon. Maaring bigyan ito ng ibang kahulugan ng mga tao. Naiintindihan ko po, sir, bulong ni Liza. Bumalik si Liza sa kanyang trabaho, ngunit ang kanyang mga kilos ay tila mas mabigat. Ang himig na dati laging nasa kanyang mga labi ay naglaho. Nang gabing iyon sa maliit na banyo ng kanilang inuupahang apartment, habang binabantayan ang natutulog niyang ina, doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang luha. Naisip niyang umalis. Naisip niyang mag-resign. Ngunit paano si Nanay Rosario? Ang mga bayarin sa ospital at paano si Leo ang larawan ng bata na nagtitiwala sa kanya ang pakiramdam ng maliit nitong kamay sa palad niya. Hindi niya kayang iwanan si Leo. Nagpasya siyang manatili. Ngunit maglalagay siya ng distansya. Magiging tagalinis na lang siya, gaya ng gusto ni Adrian. At sa susunod na araw, isang tawag. Ang muling gumimbal sa Villa Davila. Si Liza ang nakasagot. Isang lalaking may formal na boses ang nasa kabilang linya. Magandang umaga. DSWD po ito. Nais po sana naming ipaalam na may natanggap kaming isang anonymous report tungkol sa posibleng kapabayaan sa isang bata na nakatira sa address na yan. Magpapadala kami ng social worker bukas para magsagawa ng home visit. Pagkatapos ibaba ang telepono, nanginginig na pinuntahan ni Liza si Adrian sa opisina nito. Ang mukha niya ay putlang-putla. Sir, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Tumawag po ang DSWD. May nag-report daw po ng child neglect dito sa bahay. Kinabukasan ang pagdating ng van mula sa Department of Social Welfare and Development ay nagdala ng isang uri ng lamig na mas matindi pa kaysa sa aircon ng mansyon. 2 social worker ang pumasok, isang mas matandang babae na may mahinahong mukha ngunit matalas na mga mata at isang mas batang lalaki na may dalang clipboard at panulat.
Pinaupo sila ni Adrian sa sala. Nasa tabi niya si Ate Teresa. Si Liza naman ay pinapunta sa kusina, ngunit ang bawat salita mula sa sala ay tumatagos sa mga pader, malinaw at matulis. Mr. Davila, simula ng mas matandang social worker si Gining Reyes. Nakatanggap kami ng isang tawag kahapon. Isang concerned citizen ayon sa kanya. Nag-aalala siya sa kapakanan ng inyong anak, partikular sa pangangalaga na ibinibigay sa kanya. Ginagawa ko ang lahat para sa anak ko. Mabilis na sagot ni Adrian, ang tensyon ay halata sa kanyang boses. Mayroon siyang pinakamahusay na mga doktor at therapist. Natitiyak ko po yan, sabi ni Giningal Reyes. Ngunit ang report ay hindi tungkol sa inyo. Ito ay tungkol sa isang miyembro ng inyong household staff. Isang Liza Santos. Tumango si Adrian. Siya ang tagalinis namin. Maari ba namin siyang makausap? Pinatawag ni Adrian si Liza. Lumabas siya mula sa kusina, ang mga kamay ay magkadikit sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nakayuko. Para siyang isang akusado na haharap sa kanyang paglilitis. Mrs. Santos, sabi ni Giningal Reyes, ang boses ay formal ngunit hindi masungit. Maupo ka. Umupo si Liza sa pinakadulo ng isang silya malayo sa kanila. Ano po ang iyong pinakamataas na natapos sa pag-aaral? High school graduate po, mahinang sagot ni Liza. Kumuha ka ba ng anumang kurso sa kolehiyo o technical course na may kinalaman sa childcare or special education? Umiling si Liza. Hindi po. Ang mas batang social worker ay masusing nagsusulat sa kanyang clipboard. Bawat tunog ng kanyang panulat sa papel ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Liza. Ngunit ayon sa aming impormasyon, patuloy ni Giningal Reyes, ikaw daw ang regular na nag-aalaga sa bata. Nagpapakain, nagpapatulog, nagpapakalma kapag may krisis. Totoo ba ito? Nag-atubili si Liza. Tumingin siya kay Adrian na mabilis namang umiwas ng tingin. Ang mga salita nito kahapon ay sariwa pa sa kanyang isipan. Binabayaran kita para maglinis. Tumutlong lang po ako kapag kailangan. Sagot niya, maingat na pinipili ang bawat salita. At binabayaran ka ba ng extra para sa mga gawaing ito? Hindi po. Ang trabaho ko po ay maglinis. Muli ang tunog ng panulat sa papel. Pagkatapos ng interview, inikot ng mga social worker ang bahay. Sinuri nila ang silid ni Leo, malinis. Maayos punon ng mga laruang angkop sa kanyang kondisyon. Tiningnan nila ang kusina, ang mga pagkain sa ref. Lahat ay perpekto. Sa huli bumalik sila sa sala. Si Leo ay kasama na ni Ate Teresa, nakaupo sa sofa at tahimik na naglalaro. Nang subukang lumapit ni Giningal Reyes, sa bata agad itong umatras at nagtago sa likod ni Ate Teresa. Medyo mailap po talaga siya sa mga bagong kakilala. Paliwanag ni Ate Teresa. Tumango si Giningal Reyes, tila naiintindihan. Humarap siya kay Adrian. Mr. Davila, malinaw na maayos ang kalagayan ng inyong anak dito. Kumpleto siya sa lahat ng material na pangangailangan. Ngunit, at dito nagbago ang kanyang tono, naging mas seryoso. Ang batas ay malinaw. Ang pangangalaga sa isang batang may special needs ay nangangailangan ng sapat na pagsasanay at kwalifikasyon. Habang pinahahalagahan namin ang mabuting intensyon ni Ms. Santos, ang pagbibigay sa kanya ng responsibilidad na higit pa sa kanyang kakayahan ay maaring ituring na isang uri ng kapabayaan. Pero tinulungan niya ang anak ko nang walang sino man ang makatulong, protesta ni Adrian. Naiintindihan po namin, ngunit ito ang aming opisyal na rekomendasyon na isusulat namin sa aming report. Si Ms. Santos ay dapat manatili lamang sa kanyang itinalagang tungkulin bilang tagalinis. Ang direktang pangangalaga sa bata ay dapat ipaubaya lamang sa mga sertipikadong profesional tulad ni Ate Teresa at ng kanyang mga therapist. Alam ni Adrian na wala siyang magagawa. Ang anumang pagtutol ay magagamit laban sa kanya sa korte. Ang report ng DSWD ay isang mahalagang dokumento. Masusunod po
Sabi niya ang boses ay nagpapahiwatig ng pagkatalo. Mula sa araw na yon isang malamig at hindi nakikitang pader ang itinayo sa pagitan ni Liza at ni Leo. Ang mga utos ni Adrian ay malinaw at mahigpit. Liza, mula ngayon, paglilinis lang ang gagawin mo. Si Ate Teresa na ang bahala sa lahat ng pangangailangan ni Leo. Huwag mo na siyang lalapitan, maliban kung talagang emergency. Ang bawat salita ay parang isang patalim sa puso ni Liza, ngunit tumangulang siya. Opo, sir. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng torture para sa kanya. Naririnig niya ang pag-iyak ni Leo mula sa itaas, ngunit hindi siya pwedeng umakyat. Nakikita niya itong nahihirapang kumain, ngunit hindi siya pwedeng lumapit para subuan ito. Ang kanyang presensya sa mansyon ay naging parang sa isang multot, nag-aayos, naglilinis, ngunit walang boses at walang karapatang makialam. Ang pinakamasakit ay para kay Leo. Hindi niya naiintindihan. Hinahanap niya si Liza. Nakikita niya ito sa sala nagpupunas ng mga bintana. Tumatakbo siya palapit, hinihila ang laylayan ng damit nito, inaabot ang kanyang kamay para magpabuhat o magayang maglaro ng mga libro. At sa bawat pagkakataon, kailangang gawin ni Liza ang pinakamasakit na bagay. Kailangan niyang yumuko sa level ng bata, piliting ngumiti, habang ang mga luha ay nagbabadyang tumulo at dahan-dahang alisin ang pagkakahawak nito. Pasensya na, Leo. Bulong niya, ang boses ay basag. Hindi pwede ngayon. Puntahan mo si Ate Teresa. Ang pagkalito sa mga mata ni Leo ay dahan-dahang napapalitan ng sakit. Bakit siya iniiwasan ng kanyang Mi? May nagawa ba siyang mali? Isang hapon habang naglilinis si Liza, narinig niya ang isang sigaw mula sa silid ni Leo. Isang sigaw na pamilyar sa kanya. Sinundan ito ng kalabog. Dumating na naman ang krisis. Automatikong tumakbo siya paakyat, ngunit sa bungad ng hagdan, hinarang siya ni Ate Teresa. Liza, ako na. Pero ate, utos ng sir mo. Ako na ang bahala dito. Pumasok si Ate Teresa sa silid at isinara ang pinto. Naiwan si Liza sa labas, nakikinig sa mga sigaw at kalabog. Bawat tunog ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Napatakip siya ng bibig para pigilan ang sariling hikbi. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay halos hindi niya makayanan. Pagkalipas ng halos isang oras, lumabas si Ate Teresa, pagod at pawisan. Okay na siya. Sumilip si Liza sa loob. Nakita niya si Leo na nakahiga sa kama, balot ng kumot ang muka ay may mga bakas ng luha. Bumalik si Liza sa paglilinis, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang gabing iyon, isang opisyal na sulat ang muling dumating mula sa korte. Binuksan ito ni Adrian sa kanyang opisina. Nang lumabas siya, ang mukha niya ay kasing puti ng papel na hawak niya. Nakita niya si Liza sa may pasilyo. Ano to? Sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Nagbigay ang korte ng temporary visitation rights kay Camille. Sa darating na Sabado, kukunin niya si Leo. Buong weekend. Naniga si Liza sa kanyang kinatatayuan. Ang balita ay mabilis na kumalat sa bahay. Narinig ito ni Leo at bagamat hindi niya naiintindihan ang lahat ng salita, naramdaman niya ang kahulugan nito. Naramdaman niya ang takot. At ang pader na itinayo sa pagitan nila ni Liza kasama ng takot na ito ay naging mitya ng isang pagsabog na mas malala kaysa sa lahat ng nauna. Si Leo ay nagsimulang sumigaw. Nagpagulong-gulong siya sa sahig. At sa unang pagkakataon, hindi lang ang ulo niya ang inuuntog niya. Kinuha niya ang isang matigas na laruan at paulit-ulit itong ipinukpok sa kanyang noo, nag-iiwan ng pulang marka. Ang kanyang sigaw ay puno ng isang uri ng sakit na walang sino man ang nakakaalam kung paano gamutin. Si Adrian, si Ate Teresa, pareho silang natigilan, hindi alam ang gagawin. Si Liza na nakakita sa lahat ay hindi na nakatiis. Binaliwala niya ang utos. Binaliwala niya ang DSWD. Binaliwala niya ang korte.
Tumakbo siya palapit lumuhod sa sahig at niyakap ang nagwawalang bata. "Shh, Leo, nandito ako. Nandito lang ako." Niyakap niya ito ng mahigpit sumasalo sa bawat pagwawala nito habang sinisimulan niyang kantahin ang kanilang oyayi. Mahina sa simula nanginginig, ngunit dahan-dahang lumalakas isang himig ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Dumating ang Sabado na parang isang hatol ng kamatayan. Ang araw ay maliwanag sa labas, ngunit sa loob ng Villa Davila ang kapaligiran ay madilim at mabigat. Maaga pa lang inihanda na ni Liza ang maliit na backpack ni Leo. Maingat niyang inayos ang mga damit nito, mga telang malambot na hindi makakairita sa balat. Inilagay niya ang paborito nitong kumot na amoy bahay, ang mga laruang libro na may iba't ibang tekstura at ang dalawang maliit na kotse na palagi nitong daladala. Sa isang maliit na bulsa, isinilid niya ang isang listahan na isinulat niya para kay Camille, mga pagkain na gusto ni Leo, mga bagay na kinaiinisan nito, ang eksaktong oras ng kanyang pagtulog. Isang desperadong pagtatangka na protektahan ang bata kahit sa malayo. 9:00 ng umaga, isang magarang puting kotse na halatang inupahan lang ang pumarada sa harap ng mansyon. Bumaba si Camille, nakasuot ng sunglasses na kasing laki ng kanyang peking ngiti. "Ready na ba ang baby boy ko?" Tanong niya pagpasok. Ang boses ay matamis na parang lason. Nasa sala si Leo, mahigpit na nakayakap sa binti ni Adrian. Mula nang malaman niya ang tungkol sa pagbisita, hindi na niya hiniwalayan ang kanyang ama. Ang mga mata niya ay puno ng takot. "Leo, anak," sabi ni Adrian, ang boses ay nanginginig. "Aalis ka muna kasama ng mama mo, ha? Babalik ka rin sa Linggo. Promise." Lumuhod si Camille at inilahad ang kanyang mga braso. "Halik ka na, mahal. Na-miss ka ni Mami." Umiling si Leo. Mas lalo nitong isiniksik ang mukha sa binti ng kanyang ama. "Hay naku, ang arte naman." Inis na bulong ni Camille na wala na ang pagkukunwari. "Adrian, ibigay mo na siya sa akin. May late na tayo." Walang nagawa si Adrian. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap ng anak at binuhat ito. Bawat pagpupumiglas ni Leo ay parang isang saksak sa kanyang puso. Tumingin si Leo kay Liza, ang mga mata nito ay nagmamakaawa, isang tahimik na pagsusumamo na huwag siyang hayaang umalis. Lumapit si Liza, ang puso ay durog na durog. "Magiging okay ka, Leo?" bulong niya. "Babalik ka agad." Ngunit kahit siya ay hindi naniniwala sa sariling mga salita. Inabot niya ang backpack kay Camille. "Ma'am, heto po yung mga gamit niya. At yung listahan po, sana basahin ninyo. Mahalaga po yan." Kinuha ni Camille ang bag nang hindi man lang tumitingin. Oo na. Pilit na kinuha ni Camille si Leo mula sa mga braso ni Adrian. Sa sandaling mailipat ang bata, nagsimula itong umiyak, isang tahimik na pag-iyak. Walang tunog. Mga luha lang ang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Isang pag-iyak na mas masakit pakinggan kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Isinakay siya ni Camille sa kotse. Habang papalayo ang sasakyan, nakatingin si Leo sa bintana. Sa likod ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay nakatitig sa kanila hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito sa di kalayuan. Naiwan si Liza na umiiyak sa may pintuan. Si Adrian naman ay mabilis na tumalikod, pumasok sa kanyang opisina at malakas na isinara ang pinto. Nagsimula na ang pinakamahabang weekend ng kanilang buhay. Ang weekend ni Leo ay isang bangungot na gawa sa mga kakaibang amoy, matitigas na ibabaw at nakabibinging ingay. Ang apartment ni Camille ay maliit at masikip. Ang unang ginawa nito pagdating ay i-on ang telebisyon sa pinakamalakas na volume at iwan si Leo sa isang maliit na kwarto na may isang tablet. Ang pagkain ay isang piraso ng manok na may bawang at sibuyas, mga amoy at lasa na kinamumuhian ni Leo. "Kainin mo yan," sigaw ni Camille. "Wala akong panahon magluto ng espesyal para sa'yo." Hindi kumain si Leo.
Sa gabi hindi siya makatulog. Ang kutsyon ay matigas, ang unan ay may kakaibang amoy. Ang ingay mula sa telebisyon sa sala ay tumatagos sa manipis na pader. Nagsimula siyang maging balisa. Itinakip niya ang mga kamay sa kanyang tainga. At sinimulan niyang iuntog ang kanyang ulo sa unan, dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay papalakas. Pumasok si Camille sa kwarto, iritado. Ano ba yan? Tigilan mo nga yan. Mandadamay ka pa ng mga kapitbahay. Ngunit hindi tumigil si Leo. Hindi niya kayang pigilan. Ang krisis ay dumarating na parang isang malaking alon. Sinubukan siyang hawakan ni Camille, ngunit nagpumiglas ang bata. Sa huli sumuko si Camille. Itinulak niya si Leo pabalik sa kwarto at isinara ang pinto, nilak ito mula sa labas. Diyan ka lang hanggang sa kumalma ka. Ginugol ni Leo ang buong gabi na mag-isa umiiyak sa dilim. Hanandem, gabi ng linggo. 2 oras na huli sa usapan, bumusina ang kotse ni Camille sa labas. Mabilis na binuksan ni Adrian ang pinto. Si Liza ay nasa likod niya, hindi mapakali. Ang nakita nila ay halos magpaguhos sa kanilang mundo. Bumaba si Camille mula sa kotse, hila-hila. Ang isang batang tila anino na lang ng dating Leo. Ang kanyang damit ay gusot at may mantsa ng kung ano. Ang kanyang buhok ay magulo. May malalalim at maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. At sa kanyang braso may mga sariwang kalmot, mga kalmot na gawa niya sa sarili. Ang buong katawan niya ay amoy pinagpawisan at takot. Anong nangyari sa kanya? Sigaw ni Adrian ang boses ay nanginginig sa galit. Nagkibit balikat lang si Camille na parang wala lang. Nagkaroon siya ng ilang krisis. Alam mo naman yan, mahirap kontrolin. Sinubukan mo bang pakalmahin? Sinubukan ko. Hindi gumana. Hindi ko kasalanan. Ang kanyang tono ay malamig at walang pakialam. Itinapon niya ang backpack ni Leo sa sahig. O sige na, sa susunod na linggo ulit. Tumalikod siya, sumakay sa kotse at umalis. Ganun lang. Binuhat ni Adrian ang kanyang anak. Ang katawan ni Leo ay naninigas at nanginginig. Sa sandaling makita niya si Liza, ang lahat ng pinigil niyang emosyon ay biglang bumuhos. Itinapon niya ang sarili mula sa mga braso ni Adrian patungo kay Liza at sa unang pagkakataon, isang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Isang malakas, desperado at nakakadurog pusong hagulgol. Isang tunog ng isang batang dumanas ng isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Diyos ko, Leo! Umiiyak na, sabi ni Liza niyakap nang mahigpit ang bata. Nandito na ako, mahal ko. Nandito na ako. Dinala niya si Leo sa banyo. Dahan-dahan niyang hinubad ang maruming damit nito. Inihanda niya ang isang maligamgam na paliguan at habang dahan-dahan niya itong nililinis, kinantahan niya ito ng kanilang uyayi. Ang mga luha niya ay tumutulo at humahalo sa tubig. Si Adrian ay nakatayo sa may pintuan, pinapanood ang lahat. At sa wakas, isang masakit na katotohanan ang tumama sa kanya ng buong lakas. Hindi kailanman minahal ni Camille ang batang ito. At marahil hindi niya ito kailanman mamahalin. Habang ang babaeng ito, ang babaeng inakusahan niya, ang babaeng itinulak niya palayo, ay minamahal ang kanyang anak nang higit pa sa kayang ibigay ng tunay nitong ina. Unti-unting kumalma si Leo sa mga braso ni Liza. Sa sobrang pagod ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatulog. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, habang ang mga huling hikbi ay kumakawala pa sa kanyang dibdib, may isang salita o isang tunog na malapit sa isang salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang salitang pamilyar ngunit hindi pa niya kailanman binibigkas. Narinig ito ni Liza, narinig ito ni Adrian. Isang salitang naglalaman ng lahat ng kanyang tiwala, lahat ng kanyang paghahanap, lahat ng kanyang pagmamahal. At habang karga-karga ni Liza ang natutulog na bata, naramdaman ni Adrian ang isang bagong uri ng determinasyon na dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang galit na malamig at matatag. Hindi na ito mauulit. Kinabukasan tumawag siya sa isang pribadong numero. Magandang umaga.
Sabi ng boses sa kabilang linya. Mauro's Private Investigation Services. Kailangan ko ng serbisyo ninyo. Sabi ni Adrian, ang boses ay matigas na parang bakal. Gusto kong ipa-surveillance ang dati kong asawa. Bawat kilos niya kapag kasama niya ang anak ko. Gusto ko ng litrato. Gusto ko ng video. Gusto ko ng lahat ng ebidensya. Kahit magkano. Si Mauro, ang pribadong investigador na tinawagan ni Adrian, ay isang lalaking nasa edad 60 na. Dating pulis, meron siyang mga matang nakakakita ng higit pa sa ipinapakita at isang pasensya na hinubog ng dekada ng paghihintay sa mga anino. Kinuha niya ang kaso nang walang maraming tanong. Para sa kanya ito ay trabaho lang. Ang sumunod na weekend ay naging isang maingat na isinaplanong operasyon bago pa man dumating si Camille para kunin si Leo, si Mauro, at ang kanyang maliit na team ay nakaposisyon na. Isang van na may tinted na bintana ang pumarada sa kabilang kalsada mula sa apartment ni Camille. Isang unit sa katapat na gusali na may perpektong tanawin sa bintana ng sala ni Camille ay nirentahan nila para sa 2 araw. Dumating ang Biyernes at muli ang eksena ng pamamaalam ay puno ng pighati. Ngunit sa pagkakataong ito, merong isang bagay na iba sa mga mata ni Adrian. Hindi na ito puro takot. Mayroon na itong bahid ng determinasyon. 2 araw lang, anak. Bulong niya kay Leo. Pagkatapos babalik ka na at aayusin ko ang lahat. Pangako. Sa unang 2 oras si Camille ay gumanap na parang isang perpektong ina. Naglabas siya ng mga bagong laruan. Nagbasa siya ng libro, baliktad nga lang ang hawak niya. Kinuhaan niya ng maraming litrato si Leo. Pinipilit itong ngumiti at agad na ipinost ang mga ito sa social media na may caption, "Making precious memories with my angel motherhood, unconditional love." Ngunit sa sandaling lumubog ang araw at isinara ang mga kurtina, lumabas ang tunay niyang kulay. Ang mga laruan ay mabilis na itinabi. Ang bata ay muling iniwan sa kwarto na may tablet at si Camille ay umalis. Sinundan siya ni Mauro. Pumunta si Camille sa isang mamahaling bar sa Bonifacio Global City. Nakipagkita sa mga kaibigan. Uminom. Sumayaw. Tumawa ng malakas. Bawat kilos niya ay nakunan ng kamera ni Mauro mula sa kabilang mesa. Bawat larawan ay isang patunay ng kanyang pagpapabaya. Samantala, ang isa niyang tauhan sa apartment sa tapat ay kinukunan ng video ang bintana ni Camille na nagpapakitang walang ilaw na bumubukas o gumagalaw sa loob ng halos 4 na oras. Si Leo ay mag-isa. Kinabukasan, isang bagong drama ang itinanghal ni Camille. Nagpunta siya sa isang mall at bumili ng mga damit pambata, sapatos at isang malaking teddy bear. Muli, maraming litrato. Mga posts sa social media, spoiling my little prince because he deserves the world. Ngunit kinabukasan, Linggo ng umaga, bago ibalik si Leo, binalik ni Camille ang lahat ng kanyang pinamili sa department store. Kinuha ang refund. Ang lahat ng ito ay maingat na naidokumento ni Mauro, ang resibo ng pagbili at ang resibo ng refund. Ang pinakamahalagang ebidensya ay nakuha ni Mauro noong Linggo ng hapon. Nakatayo si Camille sa kanyang maliit na balkonahe, kausap ang isang kaibigan sa telepono. Dahil sa lapit ng unit na nirentahan nila, gamit ang isang high-gain directional microphone, malinaw na narinig at na-record ni Mauro ang bawat salita. Oo, nakakapagod, sabi ni Camille sa telepono. Para akong nag-aalaga ng hayop, hindi ng tao. Oo, pero tiis-tiis lang. Konting panahon na lang to. May sinabi ang kaibigan niya sa kabilang linya. Pagkatapos, isang tawa ang kumawala kay Camille, isang tawa na walang saya. Kapag nakuha ko na ang full custody, edi tapos ang problema. Kukuha ako ng malaking sustento. Tapos ipapasok ko siya sa isang magandang facility. Yung para sa mga batang tulad niya. Doon may mag-aalaga sa kanya 24/7. Hindi ko na siya kailangang makita araw-araw. Pwede ko siyang dalawin paminsan-minsan para lang sa picture. Genius, di ba?
Bawat salita ay na-record. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Lunes ng umaga, nagbalik si Leo sa parehong kalagayan tulad ng dati, pagod takot at mas lalong tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, habang si Liza ay dahan-dahang pinapakalma ang bata, sa isang mainit na yakap si Adrian ay nasa kanyang opisina, kaharap si Mauro. Isang itim na pendrive ang inilapag ni Mauro sa mesa. Nandyan na lahat, Mr. Davila. Mga litrato video at ang audio recording, malinaw pa sa sikat ng araw. Isinaksak ni Adrian ang pendrive sa kanyang laptop. Pinanood niya ang mga video. Tiningnan niya ang mga litrato. Pinakinggan niya ang audio recording. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Isang galit na malamig matalim at mapanganib. Hindi ito ang nagwawalang galit ng kawalan ng magawa. Ito ang tahimik na galit ng isang taong may kapangyarihan ng lumaban. Sa gitna ng kanyang panonood, bumukas ang pinto. Si Doña Imelda. Adrian, kailangan nating mag-usap. Sabi nito, hindi man lang kumatok. Not now, ma. Sabi ni Adrian, ang mga mata ay nakatutok pa rin sa screen. Ngayon na, giit ng kanyang ina, isinara ang pinto. Nakausap ko si Tita Pilar mo. Nakausap niya ang pinsan niyang abogado. Sabi niya, mahihirapan kang manalo sa kasong to. Laging dehado ang ama. Adrian, para sa kapakanan ng pamilya, para sa pangalan natin, baka mas mabuting makipag-ayos ka na lang kay Camille. Dahan-dahang itinaas ni Adrian ang kanyang tingin mula sa laptop. Tumingin siya sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang makapangyarihang matriarch. Ang nakita niya ay isang babaeng takot-takot sa iskandalo, takot sa sasabihin ng ibang tao. Makipag-ayos, tanong niya, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Ibigay sa kanya ang gusto niya para lang mapanatiling malinis ang pangalan ng pamilya. Iyon ang pinaka-praktikal na solusyon. Praktikal. Tumawa si Adrian, isang tawa na walang bahid ng saya. Mapinakinggan mo ba ang sarili mo? Ang pinag-uusapan natin dito ay ang apo mo, ang anak ko, hindi isang business deal. Pero ang kahihiyan, wala akong pakialam sa kahihiyan. Tumayo si Adrian, ang boses ay unti-unti nang tumataas. Sa buong buhay ko, iyan lang ang inalala ninyo. Ang sasabihin ng iba. Ang tingin ng sosyedad. Paano naman ang sasabihin ng puso ko? Paano naman ang kapakanan ng anak ko? Natigilan si Doña Imelda. Hindi pa siya kailanman sinagot ng ganito ni Adrian. Lumapit si Adrian sa kanyang ina. Ang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na ako, ma. Tapos na akong maging duwag. Tapos na akong sumunod sa mga gusto ninyo para lang walang masabi ang iba. Ito ang anak ko. Ito ang buhay ko. At mula ngayon, ako ang magdedesisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Hello, Dr. Armando Adrian Davila ito. Oo, nakuha ko na ang lahat ng kailangan natin. Kailan tayo pwedeng mag-usap? Bukas? Sige, magkita tayo bukas. Ibinaba niya ang telepono at muling hinarap ang kanyang ina na ngayon ay namumutla. Kung ang pagprotekta sa anak ko ay magdudulot ng kahihiyan sa pamilyang ito, sabi ni Adrian, ang bawat salita ay mabigat at pinal. Kung mas gugustuhin ninyong protektahan ang isang pangalan kaysa sa isang inosenteng bata, kung ganoon ma, wala na kayong anak at lalong wala na kayong apo. Tumalikod si Adrian, hindi na hinintay ang sagot ng kanyang ina. Lumabas siya ng opisina, iniwan si Doña Imelda na nakatayo doon mag-isa sa gitna ng silid, napapalibutan ng mga larawan ng isang pamilyang unti-unti niyang sinisira dahil sa sarili niyang pride. Paglabas ni Adrian, nakita niya si Liza sa may pasilyo, inaayos ang mga bulaklak na ipinadala niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Adrian.
Ngumiti siya isang maliit pagod, ngunit tunay na ngiti. Isang nga ng ngiti na nagsasabing, handa na ako. Ang laro ay nabaliktad na. At si Adrian Davila, sa wakas, ay handa ng ilaban ang kanyang pamilya. Ang araw ng paglilitis ay dumating na may kasamang malamig na hangin ng umaga. Ang bulwagan ng family court ay abala at maingay puno ng mga pamilyang nagkawatak-watak, mga abogadong nagmamadali at isang pangkalahatang pakiramdam ng kalungkutan. Ngunit para sa grupo ni na Adrian, ito ang araw ng katotohanan. Pumasok si Adrian na nakasuot ng isang madilim na abuhin na suit. Ang kanyang postura ay tuwid at matatag. Sa tabi niya ay si Liza nakasuot ng simpleng puting blusa at itim na pantalon, ang pinakamatinong damit na mayroon siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang ekspresyon ay determinado. Sa likod nila ay si Ate Teresa, ang pediatrician ni Leo, at ang kanyang therapist, isang maliit na hukbo na handang sumuporta. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita nila si Camille. Siya ay isang perpektong larawan ng kalungkutan at kabanalan, nakasuot ng isang konserbatibong beige dress. Sa tabi niya ay si Dr. Nadia Esteves, na may hawak na isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay matalas at handa ng pumatay. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Isang ngimnisang ngiti puno ng pangungutya ang sumilay sa mga labi ni Camille. Good luck, bulong nito habang dumadaan sila sapat na para marinig ni Liza. Kakailanganin mo yan, katulong. Pumasok sila sa courtroom. Ito ay mas maliit kaysa sa inaasahan, masikip at amoy lumang papel. Ang hukom, si Judge Elena Ortiz, ay isang babaeng nasa edad 50 na may buhok na nakapusod at isang pares ng salamin na hindi maitago ang talas ng kanyang pag-iisip. Nagsimula ang paglilitis. Unang nagsalita si Dr. Nadia. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid puno ng drama at husay sa pagkukwento. Ipininta niya si Camille bilang isang ina na nagdusa, isang biktima ng isang malupit na sakit na ngayon ay nagbabalik para bawiin ang pinakamamahal niyang anak. Ang aking kliyente, sabi niya, habang si Camille ay nagpupunas ng peking luha, ay hindi isang halimaw. Siya ay isang ina na nagkasakit, nagpagaling, at ngayon ay humihingi lamang ng pangalawang pagkakataon. Pagkatapos tumayo ang abogado ni Adrian, si Attorney Armando Freitas, isang matandang lalaki na may kalmadong presensya ngunit matalas na pananalita. Ang katotohanan, Your Honor, sabi niya, ay mas simple at mas malupit. Ang nagsasakdal ay inabandona ang kanyang anak sa loob ng 2 taon at bumalik lamang siya nang ang kanyang dating asawa ay naging laman ng mga balita dahil sa isang malaking kontrata. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa pagmamahal ng iyong ina. Ito ay tungkol sa pera. Nagsimulang tumawag ng mga saksi. Si Ate Teresa ay nagpatotoo tungkol sa pag-abandona ni Camille. Ang doktor at therapist ay naglahad ng kanilang mga professional na opinyon tungkol sa pagbuti ng kalagayan ni Leo sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang ama at ang negatibong epekto ng mga pagbisita ni Camille. At pagkatapos, tinawag ang kanyang pangalan. Ang depensa ay tinatawag si Miss Liza Santos sa witness stand. Naramdaman ni Liza na huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Bawat hakbang patungo sa upuan ng saksi ay parang 1 kilometro. Inilagay niya ang kanyang kamay sa Biblia. Nangangako po akong magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan, at wala nang iba kundi ang katotohanan. Unang nagtanong si Attorney Freitas. Pinangunahan niya si Liza sa kanyang kwento, kung paano niya nakilala si Leo, kung paano niya ito pinakalma, at ang kalagayan ng bata nang bumalik ito mula sa mga weekend kasama si Camille. Ang boses ni Liza ay mahina at nanginginig sa simula, ngunit habang nagsasalita siya tungkol kay Leo, isang uri ng lakas ang nagsimulang mamuo sa loob niya. Pagbalik niya, Your Honor. Sabi niya ang mga luha,
ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Parang wala nang laman ang mga mata niya. Parang kinuha ang kaluluwa niya. Marumi, gutom at puno ng takot. Hindi na siya ang Leo na kilala ko. Pagkatapos tumayo si Dr. Nadia. Ang kanyang paglakad patungo kay Liza ay parang isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima, Miss Santos. Simula niya ang boses ay matamis na parang pulot, ngunit may nakatagong kamandag. Isa kang high school graduate, tama? Opo. Wala kang anumang formal na pagsasanay sa pag-aalaga ng mga special children. Wala po, pero isang oo o hindi lang ang kailangan ko, Miss Santos? Wala po. Ngunit sa kabila nito, ikaw ang naging pangunahing tagapag-alaga ng isang batang may matinding autism. Hindi ba't medyo mapangahas yan para sa isang simpleng tagalinis? Ginawa ko lang po ang kailangan, depensa ni Liza. Ngumiti si Dr. Nadia. Ang kailangan? O ang gusto mo, Miss Santos, magkano ang sahod mo kada buwan? 15,000 po. At magkano ang bayarin sa ospital ng iyong ina? Halos 100,000 po kada buwan. 100,000. Inulit ni Dr. Nadia, tinitiyak na narinig ng lahat. At sino ang nagbabayad nito? Si Sir Adrian po. Si Sir Adrian, napakabait naman nun niya. Bakit niya gagawin yon para sa isang simpleng tagalinis? Mayroon ba kayong espesyal na relasyon? Objection, Your Honor, insinuation. Sigaw ni Attorney Freitas. Sustained, sabi ng hukom. Ngunit hindi natinag si Dr. Nadia. Miss Santos, hindi ba't totoo na ang iyong motibo sa pagiging malapit kay Leo ay para makuha ang atensyon at simpatiya ni Mr. Davila, para gamitin ang isang walang malay na bata para umangat sa buhay, para makatakas sa hirap? Bawat tanong ay isang sampal. Bawat salita ay isang akusasyon. Naramdaman ni Liza na umiikot ang kanyang paningin. Hindi ba't totoo na ikaw, isang mahirap na babae, ay nakakita ng isang gintong oportunidad sa isang malungkot at mayamang biyudo at ginawa mo ang lahat para mapasok ang kanyang buhay kahit na ang ibig sabihin nito ay ang paggamit sa kanyang anak na may kapansanan? Hindi na nakatiis si Liza. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pag-ibig na pinipigilan niya ay biglang sumabog. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dr. Nadia. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi niyo naiintindihan. Sabi niya, ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang biglaang tapang. Hindi niyo alam ang nakita ko. Nakita ko ang isang batang inuuntog ang ulo sa pader dahil walang sino man ang nakakaintindi sa sakit na nararamdaman niya. Nakita ko ang isang batang gutom sa pagmamahal. Hindi ko siya ginamit. Minahal ko siya. Tumingin siya sa hukom. Your Honor, hindi po ako nag-aral. Mahirap lang po ako. Pero may isang bagay po akong alam na hindi nila alam. Alam ko po kung paano magmahal ng isang batang katulad ni Leo. Dahil minahal ko ang kapatid ko na katulad niya. At hindi ko po kailangan ng diploma para malaman na ang kailangan ng batang iyon ay pag-aaruga, hindi pera. Pagmamahal, hindi isang ina na inabandon na siya at bumalik lang para sa sustento. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang bawat salita ni Liza na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso ay tumama sa bawat taong naroroon. Si Dr. Nadia ay natigilan walang masabi. Wala na po akong tanong, Your Honor. Sabi niya umurong pabalik sa kanyang upuan. Nagdeklara ang hukom ng isang maikling recess. Paglabas ni Liza mula sa witness stand, ang kanyang mga binti ay parang gulaman. Tumakbo siya palabas ng courtroom patungo sa banyo. Doon sumandal siya sa malamig na pader at humagulgol inilabas ang lahat ng tensyon. Ilang sandali pa isang katok ang narinig niya sa pinto. Liza, boses ni Adrian. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo ito roon, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati.
Isang halo ng paghanga, pasasalamat at isang bagay na mas malalim. Walang sinabi, bigla siyang niyakap ni Adrian, isang yakap na mahigpit, puno ng proteksyon. "Ang galing mo," bulong niya sa buhok ni Liza. "You were incredible." "Babalik na po ang hukom," sabi ng isang court officer mula sa pasilyo. Bumitaw sila sa isa't isa, ngunit ang init ng yakap ay nanatili. Pagbalik nila sa loob, ang kapaligiran ay nagbago. Ang depensa, sabi ni Attorney Freitas, ay handa nang ipresinta ang aming mga ebidensya. Isang malaking screen ang ibinaba, at ang teatro ni Camille ay nagsimula ng gumuho piraso, bawat piraso. Pagbalik nila sa courtroom, ang hangin ay mas mabigat, puno ng hindi masabing pananabik. Si Camille ay muling umupo na may kumpiyansa, ngunit may isang maliit na kaba na gumuguhit sa gilid ng kanyang mga mata. Ngumiti siya kay Adrian, isang huling pagtatangkang magpakita ng lakas. Ngunit si Adrian ay hindi tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hukom. "Your Honor," nagsimula si Attorney Freitas, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Nais naming ipresenta ang mga ebidensyang nakalap sa loob ng huling 2 linggo. Ang ilaw sa silid ay bahagyang humina at ang screen sa harap ay umilaw. Ang unang ipinakita ay isang serye ng mga litrato. Si Camille, nakangiti at tumatawa sa isang maingay na bar, hawak ang isang baso ng cocktail. Sa ibaba ng litrato, may timestamp Biyernes, 9:32 p.m. Ito po ang nagsasakdal, si Miss Camille Vargas nung Biyernes ng gabi. Paliwanag ni Attorney Freitas, habang ayon sa batas, nasa ilalim ng kanyang pangangalaga ang kanyang anak. Sumunod na ipinakita ang isang video, isang kuha mula sa labas ng isang bintana ng apartment, medyo malabo, ngunit malinaw pa rin. Sa loob, sa isang madilim na silid, ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang tablet na hawak ng isang maliit na bata. Si Leo, mag-isa. Ang timestamp Biyernes, 9:35 p.m. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Ang mukha ni Camille ay nagsimulang mamutla. "Objection, Your Honor," sigaw ni Dr. Nadia, tumayo. "Ito ay illegal na surveillance, invasion of privacy." Ang mga litrato sa bar ay kinuha sa isang pampublikong lugar. Kalmadong sagot ni Attorney Freitas. At ang video ay kuha mula sa isang lokasyon na may pahintulot na may malinaw na tanawin sa labas. Walang batas na nilabag. "Objection overruled." Sabi ni Judge Ortiz, ang kanyang mga mata ay matamlay na nakatitig kay Camille. "Magpatuloy kayo." Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya. Ang mga litrato ni Camille na namimili ng mga laruan at damit. Ang mga post niya sa social media na puno ng pagmamahal. At pagkatapos, ang resibo ng refund para sa lahat ng bagay na yon. Ang bulungan sa silid ay lumakas. Ang maskara ng perpektong ina ni Camille ay unti-unting nabibitak. At ngayon, Your Honor, sabi ni Attorney Freitas, ang aming huling ebidensya, isang audio recording. Isang pindot at ang boses ni Camille ay pumuno sa tahimik na silid. Malinaw, walang duda. Pagkatapos, kapag nakuha ko na ang full custody, Eddie, tapos ang problema, ipapasok ko siya sa isang magandang facility. Hindi ko na siya kailangang makita araw-araw. Kung ang mga litrato ay mga patalim, ang audio recording ay isang palakol na tuluyang sumira sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay kaysa sa pinakamalakas na sigaw, si Dr. Nadia ay napaupo. Walang masabi, ang kanyang muka ay puno ng pagkagulat. Si Camille naman ay parang isang estatwa na gawa sa yelo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Base sa mga ebidensyang ito, Your Honor. Pagtatapos ni Attorney Freitas, malinaw na ang layunin ng nagsasakdal ay hindi ang kapakanan ng bata, kundi ang pansariling interes sa pananalapi na may malinaw na intensyon.
na muling iabandona ang bata sa isang institusyon kapag nakuha na niya ang kanyang gusto. Wala na po kaming idadagdag. Si Judge Ortiz ay tumingin ng matagal kay Camille. Isang tingin na puno ng pagkadismaya. Tinanggal niya ang kanyang salamin. Matapos kong suriin ang lahat ng ebidensya at pakinggan ang lahat ng testimonya, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay matatag at pinal. Ang desisyon ng hukumang ito ay malinaw. Ang kahilingan para sa custody ni Miss Camille Vargas ay ibinasura. Isang kolektibong paghinga ng ginhawa ang narinig mula sa panig ni Adrian. Si Liza ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng tagumpay. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Higit pa rito, dahil sa matinding ebidensya ng kapabayaan panlilinlang sa korte at malinaw na banta sa emosyonal at pisikal na kapakanan ng bata, ang lahat ng visitation rights ni Miss Vargas ay agad na binabawi. Hindi. Isang sigaw ang kumawala kay Camille. Sa wakas ay nabasag ang kanyang pagkakatulala. Ang nagsasakdal ay inaatasan ding sumailalim sa mandatory psychological evaluation at anger management counseling. Patuloy ng hukom, hindi pinapansin ang kanyang pagsigaw. At siya ang magbabayad ng lahat ng gastos sa korte at bayad sa abogado ng kabilang panig. Kaso serado. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay tumama sa kahoy. At sa sandaling iyon ang lahat ng kontrol ni Camille ay gumuho. Tumayo siya, ang kanyang upuan ay bumagsak sa likod niya. Hindi pwede to binayaran kayong lahat. Mga walang hiya kayo. Itinuro niya si Liza. At ikaw na ahas. Inagaw mo ang anak ko. Inagaw mo ang buhay ko. Papatayin kita. 2 court security ang mabilis na lumapit at hinawakan ang kanyang mga braso. Nagpumigla siya, sumisigaw. Nagmumura isang imahe ng isang taong tuluyang nawala sa katinuan. Habang hinihila siya palabas, ang huling nakita nila ay ang kanyang mukha na puno ng galit at pagkabigo. Nang sumara ang pinto, isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa silid. Tapos na. Tumingin si Adrian kay Liza. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng silid. Walang salitang namutawi. Isang tingin lang na puno ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ang sakit, ang takot, at ngayon, ang matinding ginhawa. Tumayo si Adrian, lumapit kay Liza, at sa harap ng lahat, hinawakan ng kanyang kamay. Tapos na, bulong niya. Nanalo tayo. Ang hardin ng Villa Davila ay hindi natahimik. Ito ay puno ng tunog ng tawanan. Si Leo na ngayon ay 6 na taong gulang ay tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na bola. Hindi na siya ang tahimik na batang laging nagtatago sa isang sulok. Ngayon, may mga salita na siyang nabubuo. Maikli ngunit malinaw. Bola. Akin? Laro papa. Nakaupo sa isang bench sa ilalim ng isang puno ng mangga ay si Adrian at si Liza, magkahawak kamay. Sa daliri ni Liza may isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Matapos ang paglilitis, ang lahat ay nagbago. Ang unang ginawa ni Adrian ay formal na kunin si Liza bilang full-time personal caregiver at tutor ni Leo na may sahod na higit pa sa sapat para suportahan ang kanyang ina na ngayon ay nasa remission na at nakatira kasama nila. Ngunit ang kanilang relasyon ay mabilis na lumalim. Isang gabi, ilang buwan, matapos ang kaso, habang pinapanood nila ang natutulog na si Leo, umamin si Adrian. Hindi ko na kayang isipin ang buhay ko, ang buhay namin na wala ka. Sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ka lang tagapag-alaga ni Leo, Liza. Ikaw ang liwanag na bumuhay muli. Sa madilim na bahay na ito, ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala. Ikaw ang pamilya namin. At doon sa tabi ng kama ng batang nagbuklod sa kanila, nagpropose siya. Ang sagot ni Liza ay isang umiiyak na oo.
Nagkaroon sila ng isang simpleng kasal sa hardin na yon na dinaluhan lamang ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Nandoon si Ate Teresa umiiyak sa tuwa. Nandoon si Nanay Rosario malusog at masaya. Kahit si Doña Imelda ay dumating, inabot ng maraming buwan, ngunit sa huli, nakita niya ang tunay na kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak, isang kaligayahan na hindi maibibigay ng pera o ng apelyido, at dahan-dahan, tinanggap niya si Liza. "Mama!" Sigaw ni Leo mula sa damuhan, hawak ang bola. Ngumiti si Liza. Ang salitang iyon na dati isang pangarap lang ay musika na sa kanyang pandinig. Tumayo si Adrian at ginulo ang buhok ng anak. "Champion ka talaga, anak." Tumingin si Leo sa kanila, sa kanyang ama, sa kanyang bagong ina, at isang malawak tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang papalubog ang araw ang gintong liwanag, ay tumatama sa kanilang tatlo. Hindi sila isang perpektong pamilya na hinugot sa isang libro. Sila ay isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso, pinagdugtong ng pasensya pinatibay ng mga pagsubok at pinag-isa ng isang pagmamahal na mas malakas kaysa sa dugo. Isang bagong pamilya, isang tunay na tahanan.